Where did the pork go? Bakit dati nakikita natin nasa unprogram, di ba? Pero ngayon, they are somewhere else. So, isa pa yon. The president said na, nagtanggal siya dun sa unprogrammed appropriations, pero he didn't mention anything about yung mga increases sa NEP in things like farm-to-market roads, yung health, yung subsidies for healthcare, yung mga yung mga Maifi pinamimigay mm. as a form of medical assistance, pati yung mga IX assistance to individuals in crisis situations. Tumaas yun. Those are again higher than the NEP. But the president did not say anything about it at hindi niya vinito yung sobra. Opo. So, again, budol na naman. So far, all we see the president doing is alam niyo yung parang nagpapatay sunog pero ang ginagamit niyang pangpatay ay pamaypay. Kasi tignan ninyo yung solution niya. The cleanest budget ever, wala naman siyang tinanggal sa pork. Pangako ng 20 pesos na bigas, wala tayong nakitang real work being done. So, yung kahinaan ng peso sa dolyar, it's only going to get worse. And ito ba'y makakatulong para mapaangat po ang trust rating ng presidente? Ma'am, -3. Alam niyo, nasasanay na tayo sa mga ganyang klaseng salita, ano? Uh, of course, we always end up disappointed. May mga may mga oversell eh. In the same way na na-oversell, let's say yung ICI, Investigations into Corruption, oversell din pinakamalinis na budget like ever. Paano namin alam? Diba? A lot of things have been conducted, a lot of naririnig natin yung mga requests ng additional budget, requests to return to BICAM, dumating si Sec Vince dun sa BICAM, highly unusual under any circumstance for an executive official to attend the bicameral conference committee. Kakaiba. So I think that the president here is, alam niyo yung sinabi ni Shakespeare, he doth protest too much. Masyado niyang ino-oversell, which leads us to suspect that that's not going to be the case. Besides, people don't trust the president anymore. So why should we believe when he says na ito yung pinakamalinis na budget ever? Opo. At sabi po ni Senadora Amy Marcos, marami daw po doon na mga foreign assisted project ang Yes. pinagbabawas po. Naalala ko lang po 2025 SONA. Ang sabi ng Correct. Pangulong Duterte, Pangulong Marcos Jr. na kung ano yung NEP nila, kung ano yung programa ng gobyerno, yun dapat ang lalabas. No? Kung hindi daw ganun ang lalabas, mare-reenact. No? Napansin natin, marami po ang original, biglang tumaas. So hindi na ito pareha doon sa kanilang NEP po, attorney. At meron naman pong mga foreign assisted project na mga key projects na binawasan po ng husto at napunta doon sa mga unprogram. Na alam naman natin pag unprogram, kumbaga pag may sobra ka lang na pera, halos taon-taon po, lagi po tayong deficit. Paano tayo nagkakasobra, attorney? Actually, may iba pang rules dyan sa unprogrammed appropriations ha. Kinukuha yan dun sa uncollected taxes. Pero uncollected kumbaga new taxes, tapos iko-collecta niya that year. Hindi naman tayo nag-impose ng mga bagong taxes. So, saan nanggagaling yung unprogrammed appropriations? Normally nga yan is, katulad po dati ng DAP at saka PDAF, na i-defund mo yung ibang mga proyekto para ma-channel into something else. So dun sa dating administrasyon na iyon, particularly in the Aquino administration, naaalala natin na magdi-defund o i-declare na inactive ang isang proyekto, tapos yung pera na yon ita-transfer sa ibang department for a completely different project. Sinabi ng Korte Suprema, bawal yon. So in 2013, sabi ng Korte Suprema, bawal yung mga pork na yan. Pero dito, after all the bad publicity ng pork na nga yan na ganyan, and then after claiming
na ito, maganda na yung budget, maayos na yan, makikita natin na ang daming pork. So, alam natin na pork yan. Kapag mayroong NEP, tapos meron tayong dinagdag, then alam natin these are insertions of some kind. So, kanya-kanya yan, para-paraan yan. So, in this budget, nakita natin nag-over, twice the original amount yung farm-to-market roads. Sabi nga ng iba, farm-to-mansion roads. So, yung mga ganyan, again, it puts us on our guard and highly suspicious kapag dinadagdagan natin yung NEP. Now, the other thing also is that it is unconstitutional. Kasi ang nakalagay dun sa saligang batas, hindi pwedeng dagdagan kung ano yung nasa NEP. And this was a safeguard that's imposed by the Constitution. Ewan ko kung bakit against the Constitution. So tama po kayo doon. Opo. And kung pagbabasehan natin po yung mga naging separate opinion, kasi parang ang nakatutok yung last decision sa PhilHealth is yung sa PhilHealth nga, no, doon sa budget. Nakikita mo ba na parang ganito rin yung kanilang ginawa sa 2026 budget, at kung pagbabasehan yung mga puna nung mga associate justices, maaari bang questionin din itong 2026 budget? For adjudication kung ipasa itong 2026 budget and it is still pork laden nga. Kasi nga, o gumawa ng mga proyekto that are not within the NEP, sinisingit siya. These are insertions, but whatever you call it, PDAF, PDAF, Countrywide Development Fund, or insertions, allocables, etc., they all amount to pork and unconstitutional na siya. So tingin ko, sakto yan. It's a lawsuit waiting to happen. Pwede pa bang irason na hindi namin alam, wala kaming dyan, sasabihin ng taga-kongreso na, oy, wala kaming dyan, kumbaga hands-off kami i-implement ng batas, pero considering meron ng mga ganitong klase ng desisyon, and yet meron pa ring pag-aproba, kumbaga maaari pa ba yang maging palusot ng mga nasa posisyon ngayon, attorney? Actually, yung mga ganyan, unconstitutional or attended with grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. So it doesn't matter whether aware sila or unaware. The decision to pass this particular budget with the assent and cooperation of the executive, ang gagawin ng Korte Suprema, i-overturn yung decision na yon. And that decision was to pass that budget. Ibig sabihin, i-declare nila na unconstitutional yung budget, or certain items within that budget will be declared unconstitutional. Nagmamatter yung wala kaming kinalaman dyan kapag criminal yung kaso. So let's say kasuhan natin yung mga mambabatas for kung we catch them now with their hand in the cookie jar, tumatanggap na sila o nakatanggap sila ng ng kickbacks or whatever from particular projects funded by the 2026 budget. Yun, magmamatter na hindi ko alam. That could be a defense. It's not a very good one. So yung mga ganyan, doon na lang sa criminal cases papasok. In the civil case for certiorari, it will not matter. Opo, ma'am, on other topics naman, ito malapit to sa bitukan ng mga Pilipino at lalo na ng mga negosyante. Ano tingin niyo doon, ma'am, sa pinakamababa na halaga ng piso kontra dolyar? Bumagsak 59.35. The latest po, ma'am, record-breaking for the past time. Anong tingin mo doon? It means hindi inaasikaso ang economic fundamentals natin despite what the President actually says. Plus, it is also an indication of a loss of confidence. Mababa, wala tayong investors, hindi lumalakas ang piso natin. So now, it takes more pesos on our part in order to import. Ang lakas natin mag-import ng pagkain. Ang repercussions nito is that what we used to be able to buy at a certain price will now be more expensive, particularly if we're talking about imports. Yun na nga ang Pilipinas, despite being an agricultural country, very dependent on food imports. And the reason very dependent tayo ng food imports
is because hindi natutulungan yung local production natin ng pagkain, local agriculture, and so on. Hindi naaayos yung sistema. And itong failure na ayusin yung sistema is now resulting in all these high prices. Pati yung mga solusyon natin nagiging problema. The solution to high production costs ng ating agricultural products dito is importation. But with this weak peso, yung importation na yon nagiging problema pa on top of hindi na siya nagiging avenue for a solution. So, ang magsasabi lang natin dito is that if they want, kumbaga, kung may intention sila na tulungan pa ang mga mamamayan natin, the time to have done it was yesterday. Hindi pa rin sila gumagalaw. Wala tayong nakikita mga proyekto, bagong polisiya, or even a more efficient execution of the law, such as yung pagbabantay sa smuggling, pagbabantay dun sa mga sa allegations. Kumbaga, dapat imbestigahan yung allegation ni Saldico, kung hindi po ako nagkakamali, na ang lakas ng parang binabayad ng mga importers to a certain person in Malacanang para dun sa privilege nila of being able to import food. Pero dahil ang laki-laki ng hinihingi sa kanila, pinapasa nila ito dun sa consumer, which results in higher prices of food, whether locally produced or imported. So in the end, di ba, kumbaga, it is within the power of the president na ayusin itong problema nito para kahit paano, in spite of worldwide issues economically, kahit paano sa Pilipinas, mamitigate natin yung problema. Yung kahinaan ng peso, mamitigate natin yung effects, yung taas ng presyo ng lahat ng goods dito sa Pilipinas, mamitigate natin, lalong-lalo na pagdating sa importations. But we do not see the president doing that. So far, all we see the president doing is, alam niyo yung parang nagpapatay sunog, pero ang ginagamit niyang pangpatay ay pamaypay. Kasi tignan ninyo yung solution niya. The cleanest budget ever, wala naman siyang tinanggal sa pork. Pangako ng 20 pesos na bigas, wala tayong nakitang real work being done. So, yung kahinaan ng peso sa dolyar, it's only going to get worse. And ito ba'y makakatulong para mapaangat po ang trust rating ng presidente? Ma'am, -3. Right now, ang problema kasi dun sa yung problema when it is trust, pag nawawala yung trust, ang tagal mong bawiin yan. Kasi, paano mo ba, the loss of trust ay accumulation yan ng iba't ibang mga action on the part of the president or on the executive. Yung the taking of Rodrigo Duterte, paano mo i-restore yung trust? Paano tayo maniniwala sa isang presidenteng nangako na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC pero tinurn over niya si Rodrigo Duterte doon? Paano tayo maniniwala sa Pangulo na nangako ng 20 pesos na bigas? Pero sinasubsidize natin, kaya nakakabenta sila ng 20 pesos na bigas pero heavily subsidized, meaning tayo pa rin ang nagbabayad kung bakit naging 20 pesos yon. And it's only offered to a few people. It doesn't really make a difference in the prices ng ibang binibenta na bigas. O paano tayo magtitiwala sa isang Pangulo na nagyabang ng 5,500 flood control projects? Pero as it turns out, yung mga proyekto na yon are mere fronts para dun sa korupsyon ng ilang mga kasama niya sa kanyang administrasyon. So, it's going to take a miracle para tumaas yung trust ratings niya. On the approval ratings, it's possible na pagalawin yung baso dyan. Pero, he has to be working on it. Nasaan ang mga polisiya para mapababa yung presyo ng pagkain? Nasaan yung mga polisiya para ma-improve ang peace and order situation? Kasi peace and order is directly related to economic recovery. Ano naman ang ginagawa niya to control corruption para yung pera na ginagastos ng gobyerno is more efficient and more importantly, spent here? Pero wala eh. So, nakikita ko nothing actually that he's going to do. Kung puro lip service lang,
is going to affect his trust and approval ratings, except possibly para lalong bumaba. Opo, other topic naman ma'am, bago si partner Admar. Sa larangan po ng optics, no, at ng communication, anong tingin mo dun ma'am, doon sa mga kumakalat na issue against First Lady Liza Marcos? Though, sinabi po ng Malacanang na yung mga alegasyon laban sa unang ginang, mga chismis, ay sadyang ipinakalat para po dungisan ang integridad at karakter ng first couple. Ma'am, nag-viral yun eh. Ay, yung bago, yung Yung bago hindi ma'am, yung masabi eh. itong Yung bago. yung may paggamit di umano ng ipinagbabawal na gamot at saka yung mga sexual conduct, quote unquote, binabasa ko lang itong article ng isa pong pahayagan. Alam nyo, it's very difficult to talk about the First Lady kasi hindi siya public official, sa totoo lang. But she is a public figure. So pwede siyang, public interest pa rin na pag-usapan siya. The problem is, so we've already accepted the fact na hindi sila sumasagot. There is no transparency. Hindi sila open. Hindi sila, and worse, ang nangyayari, pagka pinag-uusapan sila, which cannot be helped, nagagalit sila and they take it out on the people who are talking, the people who are asking questions. Siyempre, pag-uusapan sila, totoo man o hindi ang lumabas, the best solution para sa kanila sa Malacanang is to meet the issue head-on. Ang kaso nasanay tayo, I won't dignify that, hindi yan totoo, pero it's so lame ang datingan. Like they don't put any effort at all into it. Like it's very uncomfortable for them na pag-usapan kasi baka may lumusot, baka may masabi, baka may madulas, less talk, less mistake. Yun ang impression na nakukuha natin. I'm not saying na they should react to every little thing. Pero pag umaabot na sa punto na nagtatanong ang publiko or they're already making snide remarks or it affects the dignity of the office of the president, siguro naman a modicum of addressing the issue at pakalmahin yung mga concerns ng mga tao should be on their top priority. So, hindi nakikita wala tayong nakikitang ganon. So, dumadagdag yung ebidensya sa mata ng publiko na wala naman silang pakialam sa mga ordinaryong mamamayan. They keep doing what they're doing. Ang justification nila, public interest para sa mga tao, para sa publiko, transparency, and all of those motherhood statements. But we know better because their actions speak a lot louder than their PR does. Attorney, at least merong tatlo rito na merong pinag-usapan patungkol sa unprogrammed appropriations. Una, itong si Senior Associate Justice Marvic Leonen, sabi niya that the increase in unprogrammed appropriations is unconstitutional as Congress can only approve or reduce the budget proposed by the President. Tapos, sabi pa niya rito, as the result, entire 2024 GAA should be declared invalid and that the 2023 GAA should have been reenacted. Dito naman sa sinabi ni Associate Justice Benjamin Caguioa, sabi niya rito that Congress exceeded its authority when it increased the unprogrammed appropriations proposed by the President, describing the move as a deliberate attempt to circumvent the constitutional prohibition against increasing the President's proposed appropriation. Sabi naman dito, he noted that in doing so, Congress grossly undermined the executive's development goals and policy priorities. Meron pang isang justice dito, sabi naman ito, medyo mas malinaw ito sa kanya. Si Associate Justice Ramon Paul Hernando held that unprogrammed appropriations in the GAA are unconstitutional and that the entire amount should be removed. Dito po, mahigit 200 billion pesos, 243 billion pesos ang na-ratify ng Kongreso. Pero merong 92.5 billion pesos na binito
ang Pangulo dito, no? Binawasan daw yung mga unprogram funds. Pero sa tingin nyo po, swak po dito yung sinasabi po nitong mga Associate Justice po ng Supreme Court, Attorney Trixie? Well, on the matter of increasing the appropriations, oo, malinaw yan sa saligang batas, so walang issue. And ang ano, and pare-pareho actually sila nang sinasabi. Dito, yun yung heart ng issue is to whether or not yung budget itself is unconstitutional dahil pinalaki nila yung unprogrammed appropriations. Pero sure ako, hindi lang dun sa unprogrammed appropriations lumobo yung budget na iyon. In the same way na dito sa atin, lumobo yung ibang mga provisions doon sa sa NEP, kumbaga dinagdagan nila ng budget because doon nga according to Senator Amy doon tinatago yung mga soft pork. So doubtless kasi ang linaw ng saligang batas. So nakikita natin yung consistency nila, which brings us to the idea that kung i-question nga ang 2026 budget based on the constitutional caveat, guarantee, na dapat hindi yan mas malaki kesa sa NEP, yung budget should not be bigger than the NEP, then pwede may cause of action tayo against this 2026 budget. Opo, kasi halimbawa, gaya dito ng sinabi ni Senior Associate Justice Leon, Congress can only approve or reduce the budget Correct. proposed by the President. At itugma ko na lang doon sa binanggit sa SONA ni BBM na hindi niya pipirmahan kung taliwas doon sa NEP ang mismong budget, which di ko alam kung ito nga ba ay totoo dito nga po sa 2026 budget, Attorney. Meron pa dito yung mga sinasabi rin ni Senador Amy Marcos na yung mga kasi ang unprogram, ang sinasabi rin dito, nagbasa ko sa ilang sa mga opinion dito, ang unprogram, mga unforeseen na mga pwede kang mag-unprogram, mga unforeseen na mga events. Pero yung pagbibigay ng mga ayuda, mga AIX, kung iba pang mga pagbibigay ng ayuda, pasok ba ito sa mga unforeseen events? Bakit hindi na lang inilagay mismo sa budget ng DSW? Ba't nasa unprogram ba? Hindi, ganito yan. Yung unprogram, kung meron kang existing line item budget, pwede mong dagdagan from the unprogram. So, kunwari, meron kang project already. Tapos, ang release for that year, kulang. O, let's say, ang ginrant under the budget, out of 100 million, binigyan ka lang ng 60 million para dun sa isang proyekto nyo. Kapag, yun nga, nagkaroon na ng pondo ang DBM dahil nangolekta na sila dun sa mga new taxes and all that, pwede kang pwede silang mag-release provided yung item na yon ay may line item budget siya in the GAA. So yun lang ang pwede. So unusual nga na mag-identify sila ng mga projects dito sa unprogrammed appropriations. Dati hindi yan nililista. So maaari kang ang nililista yung mga priority lang na pupondohan as long as those priority projects are contained already in the GAA at mayroon silang line item budget. So unusual yung ganyan. Now, even yung mga binito ng Pangulo doon sa unprogrammed appropriations, medyo may umaangal. Kasi halimbawa, yung sa personnel na benefits, bakit nabawas yun? Pati yung dun sa subsidies ng GOCCs. Remember that PhilHealth is a GOCC. Meron talagang subsidy from the national government under the GAA, and usually it goes into MOOE. So yun, ang dami-daming questions. Bakit tinatanggal yung mga yan? And bakit and where did the pork go? Bakit dati nakikita natin nasa unprogrammed, di ba? Pero ngayon they are somewhere else. So isa pa 'yon.
the president said na, nagtanggal siya dun sa unprogrammed appropriations, pero he didn't mention anything about yung mga increases sa NEP in things like farm-to-market roads, yung health, yung subsidies for healthcare, yung mga Maifi- pinamimigay Mm. as a form of medical assistance, pati yung mga IX assistance to individuals in crisis situations. Tumaas yun. Those are again higher than the NEP. But the president did not say anything about it at hindi niya vinito yung sobra. Opo. So, again, budol na naman. Meron pong pahayag sa isang panayam kay Acting Secretary ng DBM, Ronaldo Toledong. Sabi nga niya rito, binigyang diin niya ng mga program funds, pwede lang ma-release pag may excess revenues, which ang bansa po natin laging deficit po tayo. Tapos dadaan daw sa rigid validation at mag-secure pa ng certification mula sa Bureau of Treasury. Kinote siya dito, sabi niya rito, hindi ito illegal, ito ay binigay ng Kongreso. Sinabi ng na ito ay binigay ng Kongreso sa amin at ayon sa batas, pwede po natin gamitin bilang to stop that, lalo na yung mga project na urgent at saka kailangan nating implement. Kung kailangan palang i-implement, bakit kailangan nasaan program? Correct. Dapat pinondohan na yan to begin with. Diba? Dapat prioritize natin yung pagpopondo ng mga proyekto na yon if they are so necessary and so urgent. So, hindi mo ilalagay sa unprogrammed kung napaka-urgent. So, isang hinanakit ko dyan, yung mga trend na bawasan na naman yung budget para sa mga trend and so nadidelay ng nadidelay. So, isa pa yon, that should be given a top priority, pero ang daming excuses, right of way, nag-start pa lang ngayon ng drilling, ginagawa yung North Rail, etc. Pati yung kabagalan sa paggawa ng MRT-7, ang dami pa rin mga issues. So, kumbaga, the priority projects are misnamed, hindi sila priority. Given na ganyan yung attitude tungkol sa ating budget, napupunta pa sa mga unprogrammed appropriations. Yung nababanggit po ni Senadora Amy for impeachment kay Vice President Sara, nakikita nyo rin po ba na still same? And nakikita nyo rin po ba na uusad? Kasi mahigit 2 taon na lamang po, election na. Possible ba mag-recalibrate dito, re-strategize yung mga mambabatas ukol dito sa pagkukonsidera or mananatili silang okay lang kasi meron silang budget? Well, tingin ko it's irresistible talaga yung budget. Kung totoo yung sinasabi nga ni Senadora Amy na yung soft pork ay para pondohan ng impeachment, alam natin na yung term na pondohan ng impeachment ay supposedly babayaran yung mga boboto, yung mga, let's say, yung mga mambabatas na involved dyan. So, tingin ko, it's very irresistible Kasi, but if hahanay yung mga mambabatas, lalong-lalo na yung mga kongresista na mag-conduct ng impeachment, kung hahanay sila pabor sa impeachment, ang laki habang lumalapit sa 2028, tumataas ang risk nila. So, kumbaga, baka katapusan na ng political career yung kapalit ng pera na matatanggap for impeachment. As to your other question, tingin ba matutuloy yan? Hindi talaga mapipigilan yung Makabayan Bloc na mag-file ng kanilang reklamo for impeachment. But will it prosper? Nagbago yung rules ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Nagdemand ayon sa Korte Suprema dun sa kanilang desisyon, kailangan may due process. Kasi pinag-uusapan nung time na yon yung 1/3 vote, no? Pag 1/3 vote, it can be certified at pupunta na sa Senado. Ang ginawa ng House is meron silang parang mysteriously appearing fourth complaint for impeachment. Tapos naging articles of impeachment in less than a few hours. Walang presentation of evidence, hindi pinag-usapan yung mga charges against the Vice President, walang opportunity for her na sumagot,
walang opportunity na makita yung articles of impeachment ng mga tao who were voting on it, yung mga kongresista, and wala ring opportunity na i-test yung evidence, like kung ang witnesses through questions and answers, through probing questions sa kanila, walang pagkakataon at all. It was just they produced the complaint, they voted on the complaint, tapos pinadala na sa Senado. Hindi na nila mauulit yan. So ngayon, kailangan ma-produce yung complaint for impeachment, kailangan maipakita yan sa lahat ng boboto. Kailangan mapakita yung ebidensya sa lahat ng boboto. Kailangan bigyan ng pagkakataon yung respondent na makita niya yung reklamo at makita niya yung ebidensya at makasagot, mabigay ang kanyang panig. It is not going to be as easy as 2019, as the 19th Congress, sorry. The 20th Congress is a different Congress, and they're now under new rules. So, when you hold a trial, makikita ngayon who are deeply involved din dun sa sa impeachment proceedings. Yung career ng mga yon ang i-decide ng mga ng taong bayan in 2028. So they will have to think very carefully kung paano sila aasta, paano sila gagalaw if an impeachment complaint is received by the House. So exciting yan. I doubt if they will want to. Ang tingin ko may ilang mga kongresista who are already very hesitant to participate. Opo. Ma'am, balikan ko lang yung sa PhilHealth na dapat isoli, no? Parang kasama na yata sa 2026. Pero marami pong mga mga nag-a-analyze dito na tama ba 'yun? 'Di ba merong tinanggal na pondo mula sa PhilHealth, tapos magba-budget ulit para sa PhilHealth. Di ba double taxation 'yun? Di ba meron na kanang kinuha, nilaan para sa PhilHealth tapos kinuha, at ang sabi 'yun ang dapat na maibalik, no? Pero ang ginawa dito, naglagay ng karagdagan na pondo para sa PhilHealth po. First, madidetermine dapat kung saan yan ginastos. But yes, kailangan na ipasok siya sa budget kasi it was returned to Treasury. So ibig sabihin, yung Treasury yung magbabalik. Para mag-disburse ng pondo, kailangan may batas. So that's why nilalagay talaga siya in the next budget, regardless of where the money comes from. But more importantly dyan is, kailangan transparent din sila kung saan nila nilaan yung pera. Bakit, what projects were they spent on? Kasi I remember si Undersecretary Claire Castro was saying that yung ibang pera na yan ay ginamit for roads. Now, dapat, according to the law, pag pondo ng PhilHealth for health concerns. So she had to make up the excuse na yung mga roads kasi papunta sa ospital and therefore health-related pa rin yan. I don't know if you remember this. So those are two different issues. Pero tama yon, the court has ordered na kailangan ipasok siya doon sa budget para ma-disburse siya kasi bumalik siya sa treasury. In order for government to be able to spend that again, spending pa rin yun kasi pag nag-transfer ka back ng pera, kailangan may batas. And that law is going to be, or is the GAA. So tama pa rin yun. But it is also important for us, corollary to that, questionin natin, saan ninyo ginastos yung pera na tinransfer before? Or nagastos nyo ba? What was it, what was the reason for transferring it back? So, marami pang unanswered dyan. Mas mahalaga yung ganong katanungan. Opo. Kung pagbabatayin natin yung naging desisyon ng mga or mga sinasabi ng ilan sa mga associate justices na unconstitutional yung unprogram. Now ngayon ma'am, meron pong sinabi si Senator Sherwin Gatchalian na magkakaroon ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures. Kung iko-connecta natin ito, ang tiwala ng publiko, kasi questionable pa nga kung yung unprogrammed funds ba ay talagang
illegal, unconstitutional, tapos sasabihin ninyo na kayo ang nagpanday niyan, na kami ang titingin. Itong mga ganito pong mga hakbang or needed na talaga ng independent. Ang problema lang, baka ang mag-independent din na mabusisi rito, pinili rin ng gobyerno, Attorney Trixie. Oh, well, parang conflict of interest nga no? Sila yung gumawa, tapos sila mag-iimbestiga sa sarili nila. Tapos hindi naman nila papatawag ang sarili nila. So, yes, it's very unusual. At saka parang medyo, are you sure you want to do that? So, it's parang, pero ang sinasabi nila is, ang gumagastos kasi is the executive. So, sila yung papatawag, yung mga kontratista, sila yung papatawag. Para sa akin, ay nako, another round of moro-moro yan. And they'll not be able to do that. Isipin niyo, may budget tayo for 2026. So, every time na may gastusin yan, iimbestigahan natin. Paano nyo pipiliin kung sino yung iimbestigahan? Kasi right now, walang nagtitiwala sa kanila or kokonti ang trust ng publiko sa mga ginagawa nila, lalong-lalo na itong mga inquiries in aid of legislation. Nag-conduct nga ang House ng inquiry tungkol dito sa flood control projects. Walang naniwala. Wala nga nakakaalala kung ano mga sinasabi sa kanilang mga pagdidinig. Mas pinakinggan pa yung sa Senado. And even if the ICI also has a credibility problem, mas pinanood pa yon. So again, medyo nag-aaksaya sila ng oras sa ganyan. Time is better spent on creating laws and updating yung mga laws na outdated na rin. Nakakalimutan kasi yung trabaho Kailangan gumagawa sila ng batas for the betterment of the people. If they spend so much time in inquiries, parang puro politika na lang ang inasikaso nila imbis na yung actual day-to-day work of running the republic. Opo, balikan ko lang yung sinasabing paghahain muli ng impeachment, no? Kasi natanong din ang palasyo, ma'am, at tatanungin kita bilang bihasa rin sa communication. Kasi ang palace briefer po, tinanong siya kung anong masasabi, no? So, same, parang hugas kamay pa rin na karapatan nila maghain ng impeachment complaint ang sinumang grupo at hindi na ito sakop ng Pangulo. Malala natin, merong sinabi noon si Marcos Jr. na hindi maganda yung impeachment ng mga ganyan. Pero after nun, wala nang ibang statement pa yata yung Pangulo. Pero tinanong ulit ang palace briefer, hindi ba pwedeng kausapin ng Pangulo ang Kamara dahil nagkaroon na rin ng failure of yun lang impeachment last 2025. Pero ang sagot ni Yusek Claire Castro, sumagot siya doon sa failure impeachment. On our part, we cannot say that that is a failure impeachment. So sumagot pa rin siya. So akala ko ba parang hindi saklaw nila. Pero nagbigay pa rin ng komento po, Attorney Trixie. Lalong magugulo yung, akala ko ba wala akong pakialam, pero merong pa rin mga ganun na mga opinion po, Attorney. Ano masasabi niyo po? Well, yun na nga, contradictory minsan. But to be fair to Undersecretary Claire Castro, tinanong pa rin naman siya. Kumbaga, so I assume na she's just answering the question. Pero yun nga lang, contradictory. Yung mga komento about the legislature should have been left to the legislature. But unusual din yung sagot nasasabihin niya that was not a failure of impeachment when the Supreme Court actually voided it. So, it would be interesting na marinig kung ano yung explanation niya for that, for saying na hindi siya failure. Natatalo sila sa kaso, how can you not consider it a failure? So, at saka, the manner in which it was conducted, yung desisyon ng Korte Suprema, unanimous. So, how can it be characterized as anything but a failure? Opo, huli na lang po. Masyadong harsh lang. Opo, huli na lang po mula sa akin dahil tinanong din muli ang palasyo hinggil nga doon sa ine-expect kasi ito, sinabi mismo ni Marcos Jr. Attorney na magkakaroon ng walang merry na Pasko, no? So ine-expect na may mga malalaking mga individual
na makukulong po at hindi magkakaroon ng Merry. Pero dumaan na po yung Pasko, dumaan na po yung New Year, wala pa rin po, at ito yung rason ng ni Yusek Castro. Sabi niya rito, ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya. Marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sinong pangalan. Pero tandaan natin, sa higit 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagbago, mayroong nakikipag-usap, si-settle at binigay restitution, isinusoli karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap. Never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos Jr., mangyayari naman ito. Ang pagsabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yun pong mga nakakulong po, definitely hindi naging merry ang Christmas, pero hindi pa naman po tapos ito. Kung masasabi niyo po rito, Attorney Trixie? Well, I think that one thing that is lacking in this administration is a good communicator. Nung si Presidente Duterte nagwa-warning, ano yung sinabi niya? Ito na ang huling Merry Christmas ninyo. I hope naaalala ninyo yung kanyang ad before na he was talking about crime. Tapos, yun na nga, ganun yung pagkasabi, swabing-swabe, magaling in delivery, concise, and very, very clear. Some people might not have liked it, pero very clear yung messaging. So unfortunately, when you're briefing the media, yung sasabihin mo dapat naaangkop, 'di ba, dun sa kasagutan ng inyong tanong. So among other things, first it has to be in accordance yung factual, in accordance with the law. Tapos and it must make sense. Di ba? So dito, parang ang lumalabas is that, ano na nga ba yung sinabi niya? Na she was making excuses, di ba, kung bakit wala pang nakukulong. The simple answer, the short and simple answer to that would have been, well, we are according them every due process as any person subject to these kinds of investigations and ultimately judicial proceedings are entitled to. So we may have misjudged the amount of time that it would have taken them to be incarcerated or to face the courts, but the proceedings are going as they ought to be in accordance with law. So ganun lang. The problem is they keep making excuses. Dito ang nakikita ko, nami-mitigate yung kabagalan nila. Although para sa akin, unjustifiable yung tagal bago sila nag-umpisa. Naalala nyo, yung presidente nag-announce pa. Nag-warning siya sa Congress, nag-announce, nag-tour of Luzon in the Philippines, nagtuturo-turo sa mga empty lots at sinasabi, ayan, ghost project yan, ito ghost project yan. Ang daming ubos na oras sa kanilang pag-PR and a lot less time spent on the actual investigative work. So, gumawa pa ng ICI. Gumawa pa ng isa pang proseso, samantalang ultimately, inire-refer din nila sa ombudsman, which has its own investigators. Kumbaga, kung mayroong nag-delay dito, it was the president himself. Sa kabagalan niya mag-institute o mag-umpisa. At the time of his discovery na may mga ganitong krimen palang na nangyayari, sabihin na niya sa NBI, i-refer na niya dun sa Office of the Ombudsman, mag-cooperate sila para hanapin natin itong mga ito. You will have the full cooperation of the executive branch. Nasaan na yung mga yon? They have to make excuses now kasi ang dami nilang mali to begin with. And then, para sa akin, making excuses is a disservice to the public. Kung nagkamali sila, apologize, explain why this happened, and then say that we are doing all we can and we are back on track. Yun lang, ganun lang kasimple yun. But
over-dramatizing it, over-explaining, over-excusing themselves is only making the public distrust them even more. Sayang, because there is a lot of opportunity there Opo. to be able to explain to the public, ito yung ginawa namin, ito yung reason kung bakit hindi tayo umabot sa Disyembre at Opo. nakapagpakulong. Or actually, don't use the word nakapagpakulong, pero natagalan bago namin na ipaharap sa hukuman yan. Opo. Yeah. So, di ba, it would have characterized it, ma-underscore that this is a judicial proceeding at nire-respeto nila ang karapatan to due process. Wala. That opportunity is gone, that ship has sailed, and they just keep bumbling and bumbling. It's bad enough na walang nangyayari, kulang sa polisiya, kulang sa execution, kulang sa care sa taong bayan, kulang pa ngayon sa pag-e-explain ng kanilang posisyon. At